nakarinig ko, meron po na-viral po dun sa Facebook na yung mag-iina, tinatay po ng nanay. Nung ako po ay wala pa po sa Panginoon, ay ako po ay ganun. Ang aking pong mga anak ay gusto ko na rin pong patayin lahat. At ako rin po ay magpapakamatay. Pero alam niyo po ba, natunay nga po pala, nakapag po ang Diyos ay kumilos sa ating buhay. Ako rin po kasi dati, biktima rin ako ng anxiety at saka depression. At napakarami pang mga pagsubok problema sa aking buhay. Like, share, subscribe. Araw na ito, tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa lahat ng bagay na ginawa niya sa atin. Mga nakalipas na araw, linggo, buwan na ating mga buhay, dapat po natin yan ihayag sa ating mga kapatid sa pananampalataya, lalo-lalo na sa ating Panginoong Diyos na buhay. Pinapat po natin ang Diyos na buhay. Amen. Pangalawa, para tayo mga magpasalamat sa ating Panginoon. Kita ko ang lahat, masaya, kamiti. Marami po siguro pinagpala ng Lord. Amen. Walang muna sa lahat, ang kaligtasan po natin ay gawa po ng Diyos yan. At dapat po natin po pasalamat sa Panginoon. Amen. Lahat ng mga Bible, nandiyan, wala ka makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng mga awit. Chapter 56, verse 12 hanggang 13 po. Ang anumang pangako ko ay dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang alay ng pasasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako'y niligtas sa bingit ng kamatayan, niligtas mo rin ako sa ganap na kasiraan, upang ako ay lumakad sa presensya mo, O Diyos, sa landas nitong liwanag na ikaw ang nagdudulot. Amen. Magpasalamat na po tayo sa Panginoon dahil liligtas niya tayo. Ano po? Sadyak na kamatayan, kapahamakan. Amen. Unang-una po dyan, ang kaligtasan po natin na natamo sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon yan. Lahat, amen, ng kasiraan na maaaring maganap sa iyo, iniligtas ka po dyan ng Panginoon. Sa kahirapan ng buhay, sakit at karamdaman, iniligtas ka po dyan ng Diyos. Sa pinisyan, iniligtas ka dyan ng Diyos. Kung ikaw ay wala, iniligtas ka po dyan ng Panginoon. At ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Sa ating mga lakas, pagpapala ko yan ng Diyos na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Amen po. At ngayon, magpapasalamat. Dito muna tayo sa girls. Palagpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Sister Donalisa de la Peña. Ayun, napagpalang umaga po sa ating lahat. Ang aking pong pagpapasalamat at ipagpapatuloy ko sa Panginoon. Tutulad yung mga nakarinig ko, meron po na-viral po dun sa Facebook na yung mag-iina, tinatay po ng nanay. Nung ako po ay wala pa po sa Panginoon, ay ako po ay ganun. Ang aking pong mga anak ay gusto ko na rin pong patayin lahat. At ako rin po ay magpapakamatay. Pero alam niyo po ba, natunay nga po pala, nakapag po ang Diyos ay kumilos sa ating buhay. Ako rin po kasi dati, biktima rin ako ng anxiety at saka depression. At napakarami pang mga pagsubok problema sa aking buhay. Kaya nga po nung nabasa ko yun, sabi ko, grabe, ganun na ganun yung buhay ko noon. Nung pong sitwasyon na yun ay ako po yung naghahanda na ng mga kung ano man yung bagay na patalim. Para patayin yung aking mga anak. Inihintay ko lang po yung oras na makahimping na tulog nila. Pero alam niyo po ba nung time na yun, nagpipray na po ako sa Diyos na, kumbaga, kung yung gagawin ko na yun ay tama, anhin niya ako, kung hindi. Pero sa sitwasyon ko na nandun ako sa sitwasyon na nasa depression ako, nanalangin ako na, Lord, kung ito yung katapusan namin mag-iina, ikaw nang bahala sa amin. Meron kahinang bumulong sa isip ko na kung kung gagawin. At alam niyo po ba, yung sitwasyon na yun, nandun ako sa sitwasyon na yun, nandun ako nung sila Sister Neng, sila Ate Lorraine, sa kahabagan ng Diyos, sila na po yung pinapadala ng Diyos unti-unti na para maghayag ng salita ng Diyos sa aming buhay. Na siyempre, dahil nga pumalatan naman ako sa Panginoon, hindi ko naulawaran. Para sa akin, ina-ignore ko yun, hindi yung mahalaga. Para sa akin, ang pinakamalaga ko nun ay pera. Pero kung nandito na po ako sa Diyos, alam niyo po ba talaga, yung pagbulay-bulayan ko, bakit ba pinakagahan ng tao ng pagsubok na Diyos? Ibibigyan niyo po pala tayo ng pagsubok para makilala natin siya. At pag nakilala natin siya at pinaglaban sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, itataas niya tayo. Yun yung naranasan ko ngayon. Yung mga dating pangarap sa isip, sa puso,
Pinatotoo na ng Diyos. Grabe, ang dami ko dati yung pangarap. Sabi ko nga dati, simpleng-simple lang yung pangarap ko dati. Sabi ko dati, sana pumuti ako din. Naglalagay din naman ako ng pampaputi. Hindi ako pumuti. Nung ako nasa Diyos. Sabi nga sa akin, lagi nagtatanong sa akin isang bansa daw ako ng galing. Sabi ni Mama, sabi mo naman sa akin, tatlo ako ganito na. Kasi kumalam mo, gusto ko rin mag-share sa si Jesus sa pamamagitan ng aking buhay. Sabi ko nga, hindi po ako mamamigis na malaulaw may kalampakan, inside and out. Sabi ng Mama sa akin, di siyempre hindi naman naniniwala si Mama kasi hindi pa naman po niya nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Pero isa po talaga mga kapatid ang susi. Ang pagbabasa ko talaga ng Biblia. Siya po pala talaga, di ba sabi mo, ang Biblia po pala talaga ay tubig. Kung tayo ay gano'ng nangangailangan ng tubig sa likaan, ganun din po pala talaga ang Biblia. Ang Biblia po pala talaga, yan po lang po talaga tayo lumakad, magpakalalim. Talaga kung tayo po pala talaga ay sasamahan na. At ang presence niya, grabe, mararanasan po natin. Sabi ko nga, kung iisipin natin, magbabasa ng ba? Oo, magbabasa ng pagbabasa po pala talaga. Susi. Kung iisipin natin na hindi siya ganun karoon kasi magbabasa lang eh. Pero yung kulang pala talaga po ang susi. Kasi yung po sa pagbabasa ko lang talagang nabago. Grabe talaga, grabe. Sabi sa akin talaga napakaraming batang sa akin. Bakit nga po nagkakaroon ko? Ako man, wala ko. Pero isa lang ang sinasagot ko na eh. Nung nakilala ko talaga kasi ang Diyos. Nung pumasok ko sa aking puso, lumabas. At kung na po ay lumabas, hindi na talaga ako dito ako nagmukha. Nagpakabatad na ako sa pagbabasa ng Biblia. At isa ko talaga yung nakamawaan ko talaga. Lumaban lang talaga, lumaban lang. Sa pagsunod sa Panginoon, susi ko talaga. Yun po lahat. Ay talaga po sa Diyos po lahat ang kapurihan. Amen. Amen. Mabuti po ang Diyos. Kung una, alipin po tayo ng kapangyarihan ng kaway. Mag-ingat po tayo. Sabi ko ng John 10:10, nabarating na magnanakaw para lamang pumatay at manira. Amen. Ayun pa mga sinisira, kaya po nakakita pa natin sa Facebook, yung binuhusan. Gawa po ng kaway po yan at hindi po yan gawa ng Diyos. Amen. Kaya po mag-ingat po tayo, lagi po tayong dapat na tayo sa presence po ng Panginoon. At yun ang sabi ni Esther Dinalisa, na lagi niyang hanap yung salita ng Panginoon. Sabi po ng aklat ng mga awit, 63 verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Amen. Hallelujah. Ang uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw nga ang hangat. Para kung yung lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mo sa santuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at magpakailanman. Amen. Yan po ang mga Kristiyanong binago ng Diyos. Lagi nang hinahanap ay ang Panginoon. Amen. Palatakan po natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Kasalanan po, maraming oras. Palatakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Nay. Pagtalat ang mga po sa akin. Amen. Ang ipagpapasalamat ko po sa Panginoon yung aking anak po na si Micah. Kasi po, pangarap ko lang po makagraduate siya kasi po maaga siya nagkasawa. Pero dito po ako nagpapasalamat sa Panginoon na mag-graduate na siya. Amen. May bonus pa po. Nag-graduate po siya ng siya po ay cum laude. Awit 37 verse 4, kaya gawin mo natin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakanta. Amen. Kung may pangarap ka, magpakaligaya ka sa Diyos. At ibigay po sa inyo ang inyong mga pangarap. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. At habang pa po isa, palapakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Sister Susan Paliran. Praise the Diyos, nakahapon din. Salamat po sa Diyos. Magandang umaga sa lahat. Welcome po sa mga bago. Welcome po sa Jesus is my life forever. No? Sana po, hindi po ako natuloy ang upo niyo dyan. No? Puri ng Diyos, kayo po ay tinawag talaga para naliligtas kayo ng Diyos. Amen. Yan po ay pangako niyo mga kapatid. Salamat sa Diyos. So, pagpasalamat ko po sa Diyos,
maraming sa buong linggo, maraming masaya na ano ba? May mga blessing, puri ng Diyos. May blessing si Lord sa amin. Totoo po, sa talaga pong tapat ka sa Diyos. Tapat ka sa pagbibigay, tapat ka sa lahat. Amen. Talaga ang Diyos talaga ipagpalain ka. No? Amen. Kasi umasa ka lang sa Diyos, huwag kang gumawa ng paraan mo. Hayaan mo ang Diyos na gawa sa'yo. Amen. So nagpasalamat ako sa Diyos at dinudulog ko rin sa Diyos na yung sana po madagdagan pa po yung aking pasensya sa mga alaga ko. Napakabait. No? Napakabait nila. Awang-awa ko sa nanay nila dahil napakahirap sa abroad. Nawa naman, patuloy sila mag-serve sa Lord. Hindi maging talagang magpakabait sila. Yun ang ko dahil gusto ko nang bumigay. Gusto ko na silang isurrender. Pero, pinapanalangin ko sa Diyos na stress na ako stress na ako, pero sabi ko, Lord, dagdagan mo pa yung pasensya ko. Sana magbago sila, makikinig sila kay Pastor Ronnie at saka sa akin, at saka sa mga katanda sa kanya. Lalo na dito sa church, nawa sumunod sila doon sa humahawak sa kanila sa dancing ministry. Yun lang pang hinihingi ko sa Lord. Nagpapasalamat ako at hanggang ngayon nandyan pa rin sila. Mabait na mga bata yan. Amen. Awa ang Diyos na yun. Kasi hindi ko salamat sa Diyos at mga naman. Amen. Amen. Talagang patuloy lang tayo na lumod sa Panginoon. No? Kung tayo may mga hinain, kung sa nangyari sa buhay ni Ana, sa Platangganin, isang win. Amen. Sa kanyang panalangin, hindi po siya nagsawa. Patuloy tinutulog hanggang sa binigay ng Diyos ang kanyang hinihingi. Kaya magpatuloy lang. Wala manghina. Pagdating na panahon, ibigay ko sa iyo ng Panginoon. At andito pala yung Mr. Junalisa, welcome po kayo. Amen. This is my life. Amen. Dito lang po tayo sa mga natin, wala na pong bukas. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Brother, Pilipino. Igaya, Junior. Maraming sa lahat. Araw-araw na buhay na nalituloy na mga kasalamat din po sa mga kaibigan mga katulong. Bigay mo. Amen. Ulit! Nagpapasalamat po yung mga araw-araw na buhay natin kasi namarami po tayo ng bata sa buhay. Amen. Kakasalamat din po sa buhay ni Papa na patuloy na pinagpapalaman. Nagpapasalamat ko po kasi kahit wala po ang tulog nakikilat ko po yung mga bata na. Kasi po mahirap sa buhay na sa akin Maraming pagsubok na pagdaraan nila, tapos marami silang vision na matututunan sa hindi nila maranasan. Amen. Mabuti ang Diyos. Talagang ako hindi tumitigil sa Panginoon. Alam ko na darating ang panahon na ipuin din ng Diyos yung aking mga. Kasi rin nandito na. Amen. At upo na yan dyan. Amen. Amen. Sa kalang sa Panginoon. At mayroon pa pong isa. Sino pa po? Palapak po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Brother Lito Dumapin. Amen. Bago po lahat, ako ay bumabati ng isang magpagpalang umaga po sa ating lahat. At ako ay hinihintay ko po ang pasalamat yung anak ko ayaw niya tumayo kaya ako na lang po Amen. Ako po yung papasalamat po sa ating puntakin ng Diyos na buhay sa isang lingkong gabay at pag-iingat na po sa aking buhay. Kasama at ng mga mahal sa buhay. At ng mga nakaraang araw po na umuwi yung aking dalawang anak sa Quezon. Sumakit po sila ng kulong-kulo. Ayun po, bago sila umalis dito, alam ko lang po na malaman sila. Subalit, mahalaga pa rin po yung nalaman at hindi lang sa magulang na sila po ingatan, gabayan at proteksyon ng Diyos hanggang sila makarating doon at sa kanilang mga pagkabalik. At yan naman po ay talagang ng mga dahil ng Diyos na buhay, dahil mabuti po talaga ang Diyos. At yan po, nakarating po sila ng ligtas. Salamat po sa Panginoon na sila po ay nakauwi.
ng Quezon na ano po ay matagal na po nila talaga na gusto makarating doon. Upang makapiling nila po yung aking pong, yung kanila pong mga lolo at lola. Amen, mga ano pong di anak ko po. At yun nga po sa katama ng Diyos ay natupad po yung kanilang community. Amen. At po po, nakapagsunaligtas. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos po lahat makapurihan. Amen. At Panginoon Diyos ay laging nakalarap kamay, handa sa lahat ng lumapit sa Kanya. Jeremiah 33:3, kung ikaw ay mananalangin sa akin, tutuwin kita at pahayag ko ang mga bagay na titila na hindi mo pa nalalaman. Napaka-importante po ng panalangin para po may manarinig po ng Diyos at ibigay po sa inyo ang inyong kahilingan. Wala na pong oras, ako na lang po ang magpapasalamat sa Diyos na buhay. Amen. Sa paggabay na Panginoon sa aking pamilya. Kapag-salamat ako sa ngayon. Year 2015 lang ako wala ng trabaho. Pero salamat sa Diyos, binubuhay niya ako sa pamagitan ng aking mga anak. Salamat sa promosyon. Hindi ko man pinagmamalaki. Hindi ko pinagmamalaki ko. May sa buhay ng aking mga anak, wala mang natapos. Pero sa buhay ni Marisol, na-promote ko siya bilang supervisor. Amen. At sinika, salamat po ako sa Diyos. Train po siya as a secretary kasi mga anak ko yung secretary. Amen. Napakabilis itong tumugon ng Lord. Salamat po sa buhay ng Diyos sa ating mga anak na silang lahat ay binigyan ng Diyos ng mga trabaho. Amen. Salamat sa Diyos. Buhay ako ng Panginoon. Wala na pa kong iniisip. Amen. Kundi ang maglingkod sa Panginoon. Amen. At alam niyo po, binubuhay ako ng Diyos. 2015 pa hanggang ngayon. Hindi pa ako nakukutan. Amen. Salamat sa Diyos at ang lahat na niyan ay sa Diyos po ang papuri. Tuwid ka na po natin. Nasa ito sa mga tayo. Sa araw pa kanya ng promise. Sir Margie. Sa buhay po ni Sister Margie Sarsuda Ugay.